Nitong nakaraan nga ay pinulong ni Secretary of War, yun na yung pangalan niya ngayon Pete Hegseth, at saka ni US President Donald Trump, yung mga top generals and admirals mga kapatid ng US Forces. So eto nga ba'y paghahanda no, sa nalalapit na o nagbabadyang digmaang pandaigdigan? Kasi mga kapatid, inaayos na nila yung hanay ng kanilang mga militar. Marami ng bawal, marami ng dapat isaayos. Gusto nilang maging world top, no? Ang kanilang militar. Pag usapang puwersa, kailangan sila yung pinakamalakas. No? So eto ngayon, pakinggan natin. Panoorin natin yung naging pagpupulong nila at ano yung mga gusto nilang baguhin para maging ano nga sila, world's top military forces, no? Alamin natin to mga kapatid mula rito sa Net25 News and Information. Bago natin to simulan, syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, panoorin natin mga kapatid. Ititigil na ang tinatawag na political correctness sa US military. Ito ay ayon kay US President Donald Trump at Defense Secretary Pete Hegseth. Political correctness. Si Thomas Adliknes para sa balita. Hegseth told the rare gathering of commanders that Sinabi ni Hegseth na bibihirang pagtitipon ng US commanders na dahil sa diversity initiatives. diversity initiatives have led to decades of decay in the military. Nauwi sa dekadang pagkasira, sabing ganon mga There's kapatid. that diversity initiatives have led to decades of decay in the military. For too long, we've promoted too many uniformed leaders for the wrong reasons. Based on their race, based on gender quotas, based on historic so-called firsts. So ngayon mga kapatid, gusto nilang ayusin yan, sistemang yon. Marami na daw silang naipromote na mga generals at mga tao na maling kadahilanan, sa maling kadahilanan, hindi dahil sa magaling. No? Pinopromote daw nila based on their races o dun sa lahi. Diba? Siguro kapag white, yun ang pinopromote nila. O kaya kapag yung gender quotas kung tawagin, tapos based on historic so-called first dahil nauna. So babaguhin na nila yon mga kapatid, no? Hegseth then went on to attack the physical fitness of the country's troops. Frankly, it's tiring to look out at combat formations or really any formation and see fat troops. Bawal na rin ang matataba. Bawal na matataba ngayon sa hanay. Well, gano'n naman talaga dapat ang military. Hindi lang sa mga military, mga tol, dapat pati sa mga pulis, di ba? Kasi mga kapatid, paano ka nga naman nahabol ng kriminal kung hindi ka na makatakbo? Paano ka makakapag-barilan sa mga kriminal kung pagtago mo sa poste, mahahagip pa rin yung tiyan mo dahil malaki, di ba? So dito mga kapatid, aalisin na nila yon. Talagang dito mga kapatid, ginagawa ni Hegseth na ngayon na maging talagang pag sinabing US military, ibang uri to. Kasi gusto nga talaga nila mapalakas yung kanilang puwersa at mapanatili na world's top. Kumbaga parang pinakamalakas sa buong mundo. Alam nyo naman ngayon, samot-sari ang kina-involvean nitong US military kung saan-saang bansa sila mga kapatid napapabilang ngayon sa mga labanan. 'Di ba? Lagi silang nandiyan kung saan may gulo, lagi silang nandoon Kailangan talaga maging malakas yung puwersa nila. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. Diba? Kumbaga parang ang pangit tignan, taba-taba mo tapos wala, hindi sa ano to sa mga matataba, para lang to sa mga generals, para lang to sa mga militar. Diba? Magbibigay ka ng command, mag-uutos ka, tapos ikaw yung tipong parang hindi mo nga kayang lumaban parang ganon. Ang pangit daw tignan, yun ang gustong mangyari ni Hegseth, mawala lahat yung mga yon. And Hegseth says it's time for new grooming standards for the military. For female members of the armed forces, Hegseth says those in combat positions will have to meet the same physical standards as men. Wala nang kaso kung babae ka, kailangan kasing lakas mo ang lalaki. No, kung hindi mo kaya, hindi ka qualify. Sabing gano'n na if that means no women qualify for some combat jobs, so be it. Kung nangangahulugan nyo na dahil babae ka, sinasabi mong babae ka at hindi ka kwalipikado, di ba, para dun sa combat jobs, kailangan
kailangan kung ano kayang gawin ng lalaki, nagagawa din ng babae. So kung kaya ng lalaki makipaglaban talaga sa field, dapat kaya mo ng babae. Hindi porket babae ka, dapat sa opisina ka lang. Ang gusto niya lahat, pare-pareho na. That means no women qualify for some combat jobs, so be it. The defense secretary also promised sweeping changes as to how discrimination complaints are handled and how accusations of wrongdoing are investigated at the Pentagon. And he says anyone who cannot support his changes, well, they just don't belong in the military. So talagang babaguhin nila lahat. The words I'm speaking today are making your heart sink, then you should do the honorable thing and resign. Military leaders then heard Kung hindi mo tatanggapin yung pagbabagong yan at gusto mong manatili dun sa dating sistema, hindi ka na daw belong dyan. Kailangan mag-resign ka na. Gawin mo na lang yung honorable thing. Diba? Mag-resign ka na lang kaysa maikipaglaban ka pa. from President Donald Trump. He spoke for about an hour, bragging about his peacemaking abilities. Trump warned the U.S. is facing an invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. At least when they're wearing a uniform, you can take them out. These people don't have uniforms. But we are under invasion from within. We're stopping it very quickly. Parang tayo Pilipinas, we are under invasion din Invasion ng mga buhaya. Buti na lang talaga nalantad na no? Pero mga kapatid, kasi nakikita natin may mga protector pa rin sila. May mga pumoprotekta sa kanila at yun yung isa-isa din dapat matigil. Kaya dapat suportahan natin mga kapatid yung talagang lalong humahanap ng katotohanan, hindi yung tipong nagtatago ng katotohanan. Trump adds American cities could be a place where soldiers are trained. We should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor, stupid governor, stupid. That Bumira pa ng governor triggered a sharp reaction from Illinois Governor J.B. Pritzker. On X, he posted, anyone who talks about their fellow Americans as enemies to be taken out is not fit to lead the nation. Thomas So ito na nga mga kapatid, yung Amerika, ito pinulong ni Pete Hegseth na dating Secretary of Defense, ngayon ginawa na ni Trump na Secretary of War. Marami silang gustong baguhin mga kapatid. Isa na nga dyan yung dati daw nagpo-promote sila ng mga generals, admirals for wrong reason o sa maling kadahilanan. Dahil nga daw sa races lang o dun sa kung saang manglahi nagmula yun. 'Di ba? Kung white o kaya naman doon sa ibang mga kadahilanan pa na walang kinalaman doon sa dahilan na dapat talaga para ma-promote ang isang tao, siguro dahil magaling, narating niya yung ganong status niya dahil marami siyang napatunayan. So papalitan na nila 'yon mga tol. 'Di ba? Bawal na rin yung mga matatabang general. Dapat kung general ka, ikaw yung nagko-command, ikaw yung nagbibigay ng utos doon sa mga sundalo, dapat mas ka sa kanila, 'di ba? Mas fit ka. Kumbaga sa mga alam mo yung sa mga kung fu, sa mga karate, kung ikaw yung sensei, kung ikaw yung master, dapat mas magaling ka kaysa dun sa mga student mo. 'Di ba? Dapat mas magaling ka makipaglaban kaysa dun sa mga sundalo mo kasi ganoon naman talaga dapat ang mga generals 'Di ba sa unang panahon yung generals talaga ang pinakamagaling dun sa hukbong yon, kung sino yung general, yun yung nangunguna sa labanan at yun yung talagang unang nakikipaglaban. Ngayon kasi yung mga general, mga tol, puro nasa opisina na lang yung command na lang ng command yun 'Diba? Kaya naglalakihan sila, nagtatabaan sila. So ngayon papalitan na ng Amerika yon mga tol, ng US forces. Ano kaya itong ibig sabihin nito? Ito ba'y gusto nilang palakasin o baguhin na yung sistema rito sa kanilang militar dahil meron silang ipinaghahandaan. Di natin alam mga kapatid Pero anyway, pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng inyong saloobin Kasi mga kapatid, kahit na hindi natin bansa yan, alam nyo na kung ano man ang mangyari sa kanila mga to, lagi namang apektado Pilipinas Diba? Lagi naman kasi tayong umaasa lang sa ibang bansa So comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.